Slowly, honey. You are... Yala, put. Oh. At dinurog mo ng lahat eh. Where you are? Yeah. Kung sumandok parang walang pakialam eh. Agang-agay may tayong ulo. Salamu alaikum. Ako'y napaidlip. Kaya palahal. Ganitong itsura at napaidlip. Na ako'y I had a little nap there in the couch. You didn't wake me up. No, I don't want to sleep in the room. It's very cold. I called this masarap. At masarap. Because I am Sa from iyo lang ito na Siberia. ang nasasarapan sa aircon. Ako'y ayaw ko na That aircon. is, you are from where? No, I don't like aircon, you know me. You are from mountain area. Mga kaulam sinigang na si Brim. Oh, si Brim. Laki ng isda. Isda lang ang dawihan natin kaysa kanin. Konting kanin lang tayo. Pero malaki yung isda. Kain tayo! Kain! Bismillah. Like it? What is that you eat? Okra. I told the falafel. No, I didn't put. Hmm? I didn't put. Or you forget falafel. No, there's nothing. It's finished. Finished? In Dubai? No, I didn't buy. I mean, when I bought, and I only like few pieces. Kain tayo mga kaulam. Sleeping time now, baby. No. Inside, today is fiesta. They have celebration there. What is this? Fiesta. What they will do in Fiesta? They have... Mahirap ipaliwanag ay ang fiesta kung ano ang fiesta. Hindi ko nga alam kung ano. Fiesta, they are dancing. Yeah. In basketball court. Yeah. Hmm? Correct. How do you know? Because it's basketball court. Where they will dance. You don't know? You are sitting with the Alba? Mm-hmm. Yeah. How I know? He discovered the speed of the light. He don't know basketball court. Mm-hmm. Masarap ang sinigang pag may labanos. Tapos may okra. And I take a rest to cook now the manok. And she will give all the people in the basketball court free. She will not do that. Why? She is kuripot. Yeah, correct po. Because next day they will come, they will see the taste of the hair manok. No? There is no texture from the kambing. No? They are kuripot this year. Kain po. Kain tayo mga kaulam, mga mahal kong kaulam. Maybe tomorrow they will text. It's finished already, yeah? They will see if it's more, they will text. They go in the farm, all the got finished. Manamis-namis ang okra pag sobrang sariwa. Okra? Yan. Ang sarap.
Masarap the fish. Maraming tanik. Of course, which fish has no tinik? Kain tayo, kain! Ito ang pinaka the best part, ang ulo. Wow! What's that? The head. You're eating head. Yeah. Your head will come back. And nobody can talk with you. I will say, are you from Hamburg? Yeah. This is what it is. I don't like tummy. Tummy. No, tummy is come back. The best part is the head. Oh, still have? Yeah. You eat head and tail. I don't like it, these two parts. I love it. Sister, ari hindi tilapia, ari ay sea bream. Yung isdang sobrang taba. But it's looking like tilapia. She is correct. It looks like tilapia but it's white. And it's very, But very It's expensive than tilapia. Yeah, of course. Why? Because his name is Sibring. This one is 35 dirham per kilo. Tilapia is only 10. Tilapia meskin have too much meat and it's cheap. Because That it's is not fair. because it's too much in the market. And she complained in the court. Ba't naman agad umabot sa court? Tilapia, she complained. Yeah. And they have Can taste. you open? Now my Your hand is not my hand dirty. is, you see, it's Use the dirty. tissue. And now my hand is weak. You open it? Kain po tayo, kain! Ako'y naumay sa sobrang taba ng isda. Diyos ko po, anong taba ng isdang ito? Makita niyo sa sabaw, puro nagmamantika ang sabaw. Hindi naman ako naglagay ng mantika. At ito ngay sinigang. Grabe. In Philippines, how much expensive also? Sibling? We don't have like this. He's not going Philippines because he get angry about one man before Dumali. fisherman. The net for him, he get it this Sibrim. Agad na may kwento eh. Tell, can you say, ang alamat, Alamang, not alamang. Say, ang alamat alamat, ng, say, ng Sibrim. Sibrim. Now you can tell the story of Sibrim. What is the alamat of Sibrim? Nakakaumay, puro taba ng isda. She ran from the net after that fisherman. And again, that fisherman, he go to catch it again. And she ran again. And he go again. So yan pala ang He alamat. never lose his hope. And catch her from the head. And again Why the she name ran. is Sibrim? Sibrim, that Sibrim is her grandmother. His grandmother is named Sibrim, that fisherman. Shout out to Yuan Mark Alvarez. Ayan. Nagpa-shout out si Yuan. Kamusta po kayo mga kaulam? Sa amin ay piyesta ngayon sa site, sa Laia Playa.
Honey, Mm. I cannot eat it anymore. It's too much fatty. Very Why oily. you not leave it for tomorrow? We'll put it tomorrow, yeah, no more. We'll give for the cat. Give for the cat. Give to the cat. It's too much oily. You put oil, yeah, oil. No. Mm. It's oily, the fish. Mataba ang fish. Sobrang taba. It is mataba, there's have oil. Naku, maghugas muna ako ng kamay mga kaulam. How you know? Talk to them, honey, ha? It's mataba when it's oily, honey. And when is fisherman? The story not yet finished. When is run Sibrin, again, it move around one island. You know what happened after? He want to catch her for other net. Fisherman, he called his friend. He came from side 10. The story is not finished? Yeah. And it's reach evening time, no light. And they call this, what is name the person? Kuya, I don't know what his name. His name is Kuya. First, I forget the other name. Halatang kwentong kutsero. And all the sibling there, Hi, Jen! they know the story of their friend. And? So they run from the area of the Philippines. Yeah. Say ang alamat Alamat ng ng sibling. Ang alamang ng Not alamang. Alaman. Alamat. Like Alaban. Usay. Shout out Marilyn Palmero. Hello po, Mamila Untalan. Shout out sa iyo. Uy, thank you for 200 stars, Ma'am Elizabeth Perez from Canada. And when they come, everybody to catch it, she ran that. Honey, say thank you to Elizabeth Perez. Thank you, salamat. Elizabeth. Oh, Say it. very nice name. Elizabeth Perez. Perez. Yeah. Oh, nice name. Like Queen Elizabeth. Wow. Maganda name. Maganda na yun. Ma'am Abby Badinas, Ma'am Vivian Adams, good evening po. Good morning. Salamat po, Yuan Mark Alvarez. Thank you, Ma'am Abby Badinas. Nis Guanson Tamayo, good evening. Ma'am Melin Ortiz, Marlin Ortiz, good evening po. Hindi namin naubos yung sibrim na kinamatisan. Sa sobrang taba mga kaulam, naumay kami mag-asawa. Dahil so, dapat pala mga kaulam, ipirinito ko. Kaso, tumiwas nga ako sa oil ngayong araw na ito. Sobrang taba naman ng isda. Grabing naumay ako talaga. I need some sweets. Ani? Can you give me 1 Twix? Can you give me 1 Twix, please? Yeah, the chocolate there, Twix. Just now, honey. Just now because I really feel like... See, butas ang aking damit. You like Twix? Yeah. What you think yourself? You want one? Because there is 2 inside. No, later. inside. I like that one. Ma'am LD Baraba Orias, good evening. Ma'am Renalyn Nadruda, good evening po. Ma'am Merlin Aguilera. Wow, Ma'am Marcelina Mola Franco, good evening. Marinel Kapati, good evening po. Kamusta kayo dyan sa Pilipinas? Nag-uulan na naman dahil nakita ko sa Facebook ng aking mga friend, maulan. Tapos, medyo parang ngayong maghapon, parang maganda yata ang panahon. Nakapagdaos ng piyesta sa amin sa lugar namin. Tapos meron silang sagala. Nanood ako ng video. Miss na miss ko kaulam yung mga gayon, yung mga video-video ng piyesta, yung mga sagala, yung mga... Ay, wala na parang laman. Kabilis ka namin sa sa tissue. Yes, finished. Miss na miss ko na mga kaulam ang piyestahan. Dahil sa amin noon, pag may piyestahan, may kainan, may sayawan. Ma'am Poday Egme, Villanueva Mendoza. Hello po from Hong Kong.
Ma'am Irene Beredo Santos, good evening sa inyong lahat mga kaulam. Sa mga nasa Pilipinas, good evening. Sa mga nasa Amerika, good morning. Sa mga nasa iba't ibang bansa, magandang araw o tanghali o kahit na anong oras dyan sa inyo. Ako'y naalimpungatan, nagluto ako ng pananghalian, tapos good morning Ma'am Normita Barrera, good morning po. Bihira po ako mag-live ma'am dahil meron akong tutorial ng hapon pagkakatapos ko sa school. So hindi ako masyado makapag-live. Tapos kanina nalimpungatan ako dahil humiga ako doon sa sofa. Good evening Myra. Kagabi na kina Chona ako, birthday ni Chona kahapon. So kanina natutulog ang asawa ko. Pagkatapos ko magluto, natutulog siya. Sabi ko gusto ko rin matulog. Mapaidlip. Diyos ko, ang lakas naman ng aircon sa kwarto. So, mas gusto ko na lamang humiga din sa sopa para walang aircon. Hindi man talaga ako mga kaulam pwede sa laging naka-aircon. Dini Ma'am Vivian ay 4:20 ng hapon po. Ma'am Nenet Isla, good evening. Ma'am Lynn Rose Ahedam or Madeha. Oh. Shout out po from Quezon City. Beng Alioso Carabuena. Shout out watching from Ras Al Khaimah. Wow, taga Ras Al Khaimah ka ma'am. Kamusta kayo dyan sa Ras Al Khaimah? Noong isang araw parang may ambon. Mayroong ambon dito sa Dubai pero wala din sa lugar namin. Pulo-pulo ang pinupuntahan ng ambon. Pero wala talagang ulan ngayong 2025 din sa UAE. Nakakalungkot. Ang alikabok talaga ng paligid, ang mga buhangin, ang alikabok. Diyos ko, at least man lang sana umulan ng isang bagsak no para mawala yung ang mga building. Diyos ko, ang dudumi ng mga building sa sobrang sandstorm parati. So ayan na. Ano lang balita mga kaulam sa ating mga buhay-buhay? Linggo na naman o bukas may pasok na naman bukas. Malapit na ang bakasyon din. Sa Pilipinas naman, kung malapit na ang bakasyon, sa Pilipinas naman ay nag-uumpisa na ang pasukan. Yes po, 8:23 sa Pilipinas. Kasi mga kaulam na nasa Pilipinas, Ma'am Norlani Balasonos, good evening. Ma'am Gina Malyari, good evening. Sa Pilipinas po mga kaulam, nauuna ho kayo ng 4 na oras sa Dubai. Kung dini ay alas 4 ng hapon, dyan sa atin ay alas 8 ng gabi. Kaya pagka New Year, kapag New Year's Eve, parati kayong nauunang mag-celebrate. Dahil minsan nagluluto pa lamang kami din ng alas 8 ng gabi, dyan sa atin, alas 12 na, hiwalayan na yung taon, yung putukan na. Kaya mas nauuna kayo, mas mabilis kayo mag-celebrate, nauuna ang Pilipinas ng 4 hours. Good morning Ma'am Vivian Dian sa Texas po. Shoutout Ma'am Pina Amores Di Malik from Pasig City. Ma'am Nora de los Reyes, shoutout po. O nga, pasukan na nga daw po Ma'am Marinel dyan sa Pilipinas. Kaya busy na naman ang mga ina. Busy na naman lahat at maaga na naman gigising at hindi na naman maintindihan kung ano ang ipapabaon sa mga bata. Yan talaga mga kaulam ang struggle ng mga ina kapag may pasukan. Anong ulam ang ipapabaon, anong merienda ang ipapabaon. Minsan talaga mga kaulam, naranasan ko din dito nung ang mga anak ko ay nasa elementary. Naranasan ko din mga kaulam na talagang ngarag ako parati kung anong ipapabaon ko sa kanila. Buti na lamang ang mga anak ko mga kaulam, noong mga nag-aaral pa na maliliit pa sila. Gustong-gusto lang nila laging baon. Kanin, tapos pritong itlog. Ate Mile, good evening. Ma'am Lilibeth Diwatin, good evening po. Ma'am Beng Alioso Carabuena, good evening. Ang mga anak ko ng mga kaulam, nabuhay sila sa... Which one? Yeah. So, noong una mga anak ko, survive sila sa kanin at pritong itlog. Tapos, minsan ginagawan ko din sila ng mga... Basta kahit may kanin at pritong itlog sila, parati kong sinasabayan ng prutas, ng mga biskuit o kaya sandwich. Pag uwi sa bahay talaga mga kaulam, ang baonan nila simot na simot talaga. June 16, so anong date ngayon? 8, so 8 days na lamang pala at pasok ka na dyan sa Pilipinas. Sabi ko nga, Diyos ko, yan na naman ang mga ina. Diyan na naman talaga. Ngayon, excited kayo sa pamimili ng mga bag, ng mga notebook, ng mga medyas, ng mga sando,
Dahil siyempre may uniform na sila, no? Doon sa mga lumang estudyante, may mga uniform na sila. Nakaka-excite ang ganyan. Alam niyo minsan mga kaulam, kahit sobrang kulang tayo sa budget, nakaka-excite ding mamili ano. Sana nga lamang mga kaulam, ang aking dasal at ang aking hiling sana, kayo dyan sa Pilipinas, yung pag sana malapit ng pasukan, sana kompleto sa budget, para kahit papano nabibili nyo ang mga gusto nyo bilhin para sa mga bata, mga medyas, sapatos, na mga bago, mga sando, tapos may mga, Diyos ko noon, okay naman ining, ito, talagang tuloy ang laki. Diyos ko, nung ako'y nagpa-check up, sabi ko sa doktor, sabi ko, bakit ganun, Dok? Isang beses lang naman ako nakain sa mga hapon, bakit tuloy na tuloy ang taba ko? Sabi niya, di ba, sinabihan kita nung inoperahan ka dito sa thyroid, you will gain weight for a while. Kasi, hindi pa balance ang hormones mo, kaya tataba ka talaga. Kailan pa kaya mababalanse ang hormones ko, mga kaulam? So yun, back to the topic. Noon mga kaulam, nakaka-excite bumili ng, ang naalala ko nung kami, mga bata pa, lagi kaming may bagong payong. Dahil nga sa tag-ulan na yan. Tapos bukod pa sa payong, meron pa kaming kapote, yung raincoat na pagkagaganda. Kaya lamang ang raincoat namin hindi natagal sa amin ng matagal dahil ano kami sa laula, yung pagkakatapos namin gamitin, hindi namin alam saan namin ilalagay, nandyan lang. Ang raincoat madaling masira dahil yan naman ay plastic laang. Ma'am Marilyn Pelobelio, shout out po Ma'am Marilyn Pelobelio, good evening from Marinduque. Ayan, noon sa amin mga kaulam, sa umpisa lamang mga 2 buwan lang kami mga kaulam gagamit ng baunan, yung lunchbox. Salamat po Ma'am Marinel, thank you. Geraldine Leiva Regala, good evening. Kami mga kaula, mga 2 months lamang kami excited gumamit ng lunchbox. Dahil nga sobrang tamad namin magkakapatid maghugas ng lunchbox sa hapon. Ewan ko ba mga kaulam, kung bakit parang against sa aking puso at sa aking isip na maghugas ng aking pinagbaunan na yung lunchbox. Ayoko ng amoy, yung napanis na ang lunchbox. Ayoko yung sinasabon ang plastic na lunchbox. Tapos yung amoy. Ayoko. Tapos feeling ko pag pinagbaunan ko the next day, madulas-dulas pa kahit na hinugasan mo na ng maayos. Kaya noon mga kaulam, parating ang ending namin, pagka 3 months hanggang ending na ng school year, ang ending namin mga kaulam, tuwing linggo, kailangan naming manguha ng dahon ng saging dahil doon na kami nagbabaon sa dahon ng saging. Doon na namin binabalot ang kanin, nilalagyan namin ng... Which one? That is the... This one? Busy sa paghuhugas ng pinggan ng aking kabiya. Maraming linis daw. Sos, you sleep too much? How about me? You will sleep, lie down also. When I was done cooking. Yeah. 10 minutes, 20. Noon mga kaulam, ang ending namin, talaga sa dahon na kami ng saging nagbaban. Una, sobrang sarap. Hindi ko maintindihan mga kaulam kung bakit sobrang sarap talaga ng kanin, tapos lalagyan mo ng pritong hawot sa ibabaw, tapos lalagyan mo ng pritong talong, tapos patutuluan. Kami na lang ginagawa namin, kanin, ilalagay sa dahon ng saging. Tapos lalagyan ng pritong toyo, tsaka pritong talong. Tapos bubudbudan namin yan ng toyo. So yung kanin, nagkakaroon na rin ng lasa ng toyo. Plus yung talong, nagkakaroon na rin ng lasa ng toyo. Ma'am Peli, good evening Ma'am Peli. Ang amin sa dahon ng saging ang binalutan. Gayun din naman kami ma'am. Ang inay mahilig bumili ng magagandang baunan. Alam mo naman ang inay noon kahit pa paano, marami yung pera nung panahong iyon. Mahilig siya pero ayaw talaga namin gumamit niyan. Tamad kami maghugas, maglinis. Hello Ma'am Meg Jem. 5:30 pa lang. Hello po. Ma'am Nene Borda, good evening from Turkey. Wow. Ma'am Shirley Bernardo, good evening po. Ma'am sino ba to? Ma'am Rosenda Mojado. Ako din may maintenance na ako, lifetime. Mayroon na talaga tayo dito, lifetime. Kaya nga ang operado sa thyroid, either papayat ka ng mapayat na mapayat or tataba ka. Ako doon sa tumaba, Diyos ko po, Rode. Ayoko din man mga kaulam, doon ako sa papayat. Ayoko din.
Kasi pag sobrang payat, parang parating, ang tingin sa'yo ng tao may sakit, ang tingin sa'yo ng tao hindi ka na makakasurvive. Tapos, syempre, nagtatrabaho ako dito mga kaulam. Baka mamaya ang tingin sa akin ng kumpanya namin, hindi ko kaya magtrabaho. So, doon na lang muna ako sa tataba. At least mga kaulam, ang tataba, pwede mong, kahit kung marunong kang mag-control, kaya mong kontrolin. Kaya mong kumontrol. Pero doon sa papayat, hindi ko alam kung paano katataba. Good evening, Ma'am Nerissa Arago Tortogo. Good evening po. Good evening, Marisa Isabella Pulgo. Ano, nakapamiesta ka sa site? Naku po, anong sarap anong sarap manayawan? Mahigpit. Di sayawang likit na ngayon. Masarap nga. Ma'am Gloria Sanchez Castro, good evening. Ma'am Glenda Galon, good evening. Brigada lang po bukas dito, Madam. Brigada Eskwela. Maganda dyan sa atin may mga brigada eskwela. At least sa brigada eskwela parang involved ang mga parents sa paghahanda ng eskwelahan at saka mga teachers. Alam niyo mga kaulam sa Pilipinas, very heroic talaga ang galawan ng mga teacher. Sa Pilipinas lamang ako nakakita ng teachers na involved sa paglilinis ng... You finished? What do you mean? Another one. Give me one. I didn't even eat it. Why? I will just only eat this small. No. Why? One. I know you. Yeah. Ani, slowly ha. Oh. Hi, Maring Nako, Maring Iche Station na ikukwento ako sa iyo. Meron akong kwento. Makinig ka. May kwento. Ma'am, sige mga kaulam, balik tayo sa topic pero may ikukwento lang ako sa kumari ko. Itong ating kumare noong Nako, honey. Inay is in Ate Chris's house in sight because it's fiesta and they are having dinner there. Yeah. Ma'am Marina Mekua from Amadeo, Cavite City. Good evening po. Ma'am Rosa Naraga, good evening. Marigiche, may kwento ko sa iyo. Itong digat ang ating kumaring Nida. Ko ito sa baka nanonood ang ating kumaring Tell Ate Ontong. Chris dito, cook. I'm talking to them. I'm talking to them. So itong digat ang ating kumare, ang pangalan ng bunsong anak ay Pamil Fabul. Pamil Sandro Fabul, ang napakagandang bata, Diyos ko talaga naman. Itong spelling ng pangalan ni Pamil is parang kung babasahin mo sa Tagalog, parang Pamile. P-A-M-I-L-L-E. Parang yun yata ang spelling ng Pamil. alam mo naman Mare, din sa immigration sa Dubai, ang mga Arabong lalaki doon na nakaupo. Siyempre hindi sila aware sa spelling ng ating pangalan, sa pronunciation ng pangalan natin, na parating kapag may silent ang katapusan. Sabi daw nung nasa immigration sa counter, dahil dito pag pumasok ka dito may eye scan, sabi daw nung Arabo, Family Pabul. Sabi daw agad ng Maring Nida, pare, ang tinatawag ang buong pamilya, bit daw agad ng ating kumare, ang paring uban, at saka ang kanyang ina, at ang buong, sabi daw nung nasa immigration, no, only family, tsaka lang daw family. Nako, yung pala si pamilya ang tinatawag, bumanat agad ang iyong kumaring bit agad at hawak agad sila paring uban at ipipila agad at ikay, family pabol. Akala'y family pabol ang tinatawag. Yung pala si pamilya ang utas ng pagkukwento sa akin, mahigpit. Kulang naman ang araw ng pagbabakasyon din Kulang naman, isang linggo ko yun man lang ako'y nag 2 weeks. 7 days. Kulang. Pag kayo pupunta dito sa Dubai mga kaulam at meron din naman, at hindi naman kayo nag-hotel, wala naman kayong iisiping babayaran sa hotel. Huwag naman 1 week laang. At kulang naman iyon. Kung hindi nyo kayang ikutin ang buong UAE kapag 1 week laang. Katunay ka maring nung nagkukwento sa akin ay nagtugang pulang-pula ng tawa. Mahigpit ang kwentuhan namin. Pagsasaya kami, pinuntahan ko, dinayo ko na sa bahay ni Aileen, yung kapatid niya si Aileen. Dinayo ko na at ako'y walang oras na punta, lagi silang nasa labas Diyos ko, Panginoon ko po, ito ay namang saya. Sabi ko, isusundo natin, Marikoy, ang kwentuhan pag uwi ko. Talagang maraming kwento si Maring Untong. Napalaban pa ng sayawan doon sa
Sa safari, sa desert safari. Naku po, Diyos ko, talagang may pag-ikot pa Tugang nakabistida. Kaya namang saya ko dahil masaya ako mga kaulam kapag ang aking mga best friend, ang aking mga kumari ay nakakapunta dito sa Dubai at nagbabakasyon. Sobrang gustong-gusto ko yung magkakasama kami, kaya lamang hindi ko, parang mga kaulam, yung oras ko parating kulang. Laging kulang ang oras ko. Sabi sa akin ng dalawang anak, ng inaanak ko ni Princess at ni Pamil, dahil yung dalawang bata at si Paring Tueng, inihatid ko sa city center. Sabi sa akin, pagsakay namin ng elevator, may sumakay na isang lalaki, ako po, Diyos ko, pagkakabaho ganito. Sabi nung magkapatid, Diyos ko po, parang, sabi niya, katulad po kayo ng mama. Ganyan na ganyan din po ang mama. Sabi ko, kaya nga kami mag-best friend ng iyong mama. Sabi ko sa kanya. Tapos sabi ko, pare, bakit hindi mo ka tinuturo ang mag-drive si Mare? Sabi ng dalawang bata, naku ninang, yan hoy, Disney princess, gusto lang na nakasakay at nakaupo. Ayaw magmaneho. Nakakatuwa mga kaulam. Kahit kayo mga kaulam, kung kayo magbabakasyon din sa Dubai, tawagan nyo lang ako, dadayuhin ko kayo ng hunta. Ako pag nadayo ako ng hunta mga kaulam, may dala akong pagkain. Tuwan-tuwa ako marikod mga kaulam dahil siguro napanood nyo, kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo yung mga pagkain. Ay, hindi ko pa pala hindi ko pa pala upload yung mga pagkain niluto ko. Ang in-upload ko lamang kung paano ko hinanda, prepare. Nag-adobo ako ng pusit na napakasarap. Gisa ako ng ampalaya. Nagsaing ako ng tulingan. Nagata ako ng tulingan. Tapos nag-steam ako ng hipon. Ano pa yung dinala ko? Sabi ng bayaw ng kumari ko, sabi niya, sobrang ako na-flattered naman ako, sabi niya, sobrang sarap ng ginataan mong tulingan, sobra. Pag hindi na kami busy, dahil sobrang busy nga nila ngayon, magpapaluto talaga ako sa'yo. Hindi ko alam kung paano mo ginawa yung ginataang tulingan, pero sobrang inubos ko talaga. Sabi ko, di sana, kung nagustuhan mo yung ginataang tulingan, sana ginataan mo yung sinaing na dala ko sa inyo, ang dami noon. Sabi niya, sorry pero inubos ko rin yung sinaing na tulingan. Masaya ako mga kaulam kapag nagdadala ko ng pagkain sa aking mga kaibigan tapos nagugustuhan nila. Sobrang, parang ako paid off yung pagod, yung effort. Ako mga kaulam, sobrang na ako. Basta, pag nagustuhan yung dinala kong pagkain, ako, parang achieve. Yan. Achieve yung achievement for the day. Na parang tagumpay ang araw ko gayon. Masarap mga kaulam. Kung kayo pupunta dito sa Dubai, kayo magbabakasyon, let me know. Kasi hindi naman mga kaulam kaabalahan sa akin ang mamalengke, magluto, ihatid sa inyo. Dahil ang pinaka-paborito kong portion doon, pag hinatid ko sa inyo yung pagkain, yung hunta, yung kwentuhan, yung tawanan, yun ang pinaka-highlight ng mga kaulam. Dahil ako, sa totoo lamang po, mga kaulam, ako ay kulang ako sa yung kulang ako sa gala, kulang ako sa hunta. Parang hinahanap ng pagkatao ko, ng katawan ko, ng sistema ng katawan ko yung uupo, huhunta, magtatawanan. Hinahanap ko yan dahil from Monday to Sunday, kita nyo yun? From Monday to Sunday, nasa Day of doon. Nagtatrabaho po ako mga kaulam from Monday to Sunday. Ma'am Glenda Galon, oo nga Naku, sana magkaroon ako ng pagkakataon na mapatikim ko rin kayo ng aking mga niluluto. Pero mga kaulam, ang mga niluluto ko hindi pang mayaman, hindi mga mamahaling pagkain. Kasi unang-una, pag pang mayaman, hindi ko na alam kung paano lutuin. Pangalawa, pag pang mayaman, takot akong magluto niyan dahil baka hindi magustuhan ng mga mayayaman. Pangatlo, pag pang mayaman, mahal na ang ingredients niyan, mga kaulam. Mahirap na rin, hindi dahil mahal ang ingredients, pero mahirap hanapin ang ingredients ng pang mayaman. Pag yung mga pagkain natin mga kaulam, kahit din sa baba ng building namin, may makikita akong ingredients Hello, Ma'am Marites Andes, good evening. So yung mga kaulam, ako, yung hindi ko alam, masaya ako na nagkakaroon ako ng oras. Kahit na 2 oras, 3 oras, huhunta, tatawa. Tapos pagbalik ko dito sa bahay, back to normal. Gagawa ko ng lesson ko, Good morning, Ma'am Mercedes! Kamusta kayo dyan? Hello po, shout out sa iyo, Ma'am Mercedes, Medicine Loss. Good evening, good morning. So ako mga kaulam, parati ko sinasabi doon sa mga kaulam natin na nasa Amerika. Kasi mga kaulam, dito ang dami na nagbabakasyon dito mga Pilipino na sa Amerika nakatira. Sa UK, sa Australia. So kung pupunta kayo dito, tapos ang mga nasa Pilipinas naman, pag nagbabakasyon dito,
ang dami nilang bit-bit na mga pagkain galing Pinas. Yan, ang dami nilang pasalubong, ang dami nilang, mahirap silang lutuan dahil yun na yung kinakain nila everyday sa Pinas. Eh, ang masarap lutuan yung mga galing sa Amerika kasi hindi, unang-una sa Amerika mga kaulam, lahat halos ay frozen ang nabibili nila doong isda. Meron mang sariwa pero bibihira, tapos hindi, basta doon mas madalas, pinaka-accessible at pinaka-mabilis bilhin ay frozen. So sila doon, miss na miss nila yung mga tilapia, tulingan, galunggong, miss nila yan. Eh sa Pilipinas, kahit saan kang palengke pumunta, meron. Masarap po, ulam na pang mahirap lang. Alam ni kaulam nga, niluluto ninyo para di lang po kayo sa Pilipinas. Oo, kaya ako mga kaulam, hindi ko nami-miss ang Pilipinas mga kaulam. Nami-miss ko ang Pilipinas. Dahil gusto ko yung pagising sa umaga, pupunta sa kapitbahay, magkakape, kukwento. Yun ang nami-miss ko sa Pilipinas. Tapos sa Pilipinas, ang nami-miss ko yung gigising ka sa umaga, magluluto ka, ang gagamitin mong pangluto, yung kahoy. Yan. Pag nasa Pilipinas ako mga kaulam, Diyos ko, hindi naman sa ayaw ko, pero mas preferred kong magluto gamit ang kahoy. Why? Eh, namiss ko nga eh. Namiss ko yung old time. Namiss ko yung buhay ko nung bata pa ako. Gusto kong balikan. Gusto ko mga kaulam binabalikan yung buhay nung bata pa ako. Gusto kong binabalikan yung may dala akong sako, tapos nangunguha ako ng mga yung clean the room. Wow! Very good. Tapos gusto yung may dala akong kahoy, nalilimot ako ng mga panggatong, ng mga bao, alam ganun yung bao, yung shell ng niyog. Tapos ayun ang mga nami-miss ko sa Pilipinas. Pero in terms of pagkain, hindi ko masyado nami-miss mga kaulam sa Pilipinas ang pagkain dahil meron lahat dito sa Dubai kung ano meron sa Pilipinas. Dito pwede kami magluto ng kutsinta anytime, pwede ka magluto dito ng bilo-bilo anytime. Wala, basta lahat meron dito. Hindi mo lamang matitikman yan kung tamad ka ditong magluto. Ayun. Pero pag masipag kang magluto, malapit ka sa bilihan ay dito naman every corner may Filipino naman. Ang lahat ng supermarket mga kaulam sa UAE ay merong Filipino section. Meron. Why? Every corner here merong Pilipinong nakatira eh. Lahat dito ng supermarket may Filipino section mga kaulam. Lahat meron. Kaya dito hindi mo masyadong mamimiss dahil tingnan niyo mga Facebook ng nasa UAE kapag New Year, tingnan niyo yung handa nila. Bilo-bilo, biko. Katulad kagabi, nagpunta ako sa birthday ng pamangkin ko. May biko, may yung mga basta kaya lang ang karamihan sa handa nila baboy. Meron silang lechon belly, may adobong baboy, may minudong baboy. Ang pinakamasakit pa doon, meron silang chop suey na parang ang tingin ko sobrang sarap, Chinese style, pero baboy din. So kagabi ang kinain ko lang doon ay inihaw na isda na Panalo naman yung inihaw na talakitok, ang sarap. Good night na po, Mama Marinel Kapati. Sa mga kaulam, yun ang nami-miss ko sa Pilipinas, yung buhay, yung lifestyle yung pagising mo sa umaga, nandun ka na sa kusina, sa tungkuan. Ang tag sa amin sa tungkuan eh. Marikoy, ako kahapoy nakabili din ng Nakaw, ginataang mais ng bagong sapak sa kahanggan. Noon sa Talisay, Marikoy, kami nananapak ng mais doon sa Mangkami nung naararuhan. Eh, syempre, bawal dahil hindi naman namin yun maisan eh. Di patago nga kami. Good morning, Ma'am Elma Bin, Ma'am Tess Contreras, good evening po, kamusta kayo? Noon, kaya ang inay noon parating nabili ng mais dahil nga, ayaw ng inay na kami inananapak ng maisan ng may mais. At saka kami mga kapitan, Diyos ko po kahiyahiyang liki. Masarap talaga mga kaulam, yung puting mais, yung malagkit na mais, gagadgadin ninyong ganyan, tapos gagataan ninyo mga kaulam. Hindi matamis hindi kasi pang ulam ito sa kanin. Lulutuin ninyo sa gata na may bawang at may asin. Tapos,
lalagyan ninyo ng either dahon ng malunggay o kaya dahong ampalaya. Yung dalawang yung dahon ang allowed ilagay na sobrang sarap. Tapos magbabangi kayo ng hawot o kaya ng tuyo. Wow. Talaga naman mga kaulam, talo ang mayayaman. Sobrang sarap. Good evening, Ate Lucy! Sobrang sarap talaga ng ginataang mais mga kaulam. Tapos may pritong tuyo o kaya yung inihaw na tuyo. Tapos kahit sinain na tulingan, sobrang sarap ka-partner ng ginataang mais. Pwede rin yan ninyo mga kaulam kung ayaw ninyo ng ginataan at nauumay kayo sa may gata. Pwede din yung igisa. Magigisa kayo ng bawang sibuyas, tapos ilalagay nyo ang mais. Tapos depende kung anong dahon ang gusto ninyong ilagay. Pwedeng dahon ng kalabasa. Yung talbos ng kalabasa. Pwedeng malunggay, pwedeng ampalaya. Sobrang sarap talaga ng sobrang sarap talaga ng gulay na mais mga kaulam, walang katulad. Pag yun ang ulam, parang wag na muna tayo maghuntahan, bawal. Bawal maghuntahan pag ang ulam ay ginisang mais o kaya ginataang mais. Ako, mas gusto ko yung ginataan. Hindi ko alam, parang mas malasa. Balen, good evening. Good morning, good afternoon pala. Oo, yung ang pagkamais, hindi magulang. Dahil pag magulang, matigas na, mahirap gadgadin. Yung ang pagkamais, parang bata, yung parang, kung sa babae dalaga, dumalaga, yung ganyan. Parang yung bagong nagdadalaga. Gayon. Pero pagka yung matigas ng mais na pang binatog na, hindi na masarap mga kaulam gulayin, matigas. Masarap din po ang kabote, yes. Masarap din talaga ihalo sa ginisang mais ang kabote. Kaya lang alam niyo mga kaulam, kung kayo ay may hypertension na kagaya ko, huwag kayong kakain ng kabote. Sobrang bilis magpataas ng presyo ng dugo. Noor Abdul, hello, idol watching from Dammam, Saudi Arabia. Good evening, good afternoon, Ma'am Noor Abdul. Ang Noor, mga kaulam, ang ibig sabihin niyan is light. Yan, Noor. Ibig sabihin niyan, liwanag. Yan ang isa sa pinakamasarap na ulam kapag tag-ulan sa Pilipinas. Yung gulay na mais. Sabi nga ni Valen, yung lagyan mo pa ng kabote. Sarap talaga. Tapos, may sinaing na tulingan. O kahit sinaing na galungo. Kahit ano, basta sinaing na isda. O kaya pritong tuyo. Grabe na yan. Grabe na, parang huwag mo kong kakausapin. Galit-galit muna tayo kapag naumpisa tayong kumain. Magbati-bati na lang tayo pagkatapos natin kumain. Ano pa masarap na ulam pag nasa Pilipinas? Ma'am Mercy Cavitana, good evening. Dito sa Dubai mga kaulam, hindi ako makapagluto ng mais dahil ang mais dito yung sweet corn, yung yellow. Hindi yun masarap gulayin mga kaulam. Nako, hindi gumitaw ang paring Apple dahil ang eskwelahan daw, ang TPS daw ay gagawing venue para sa mag-e-exam ng PRC. Na parang ang mag-e-exam doon is galing Qatar o parang galing sa Middle East, lahat ng Middle East. So, syempre, alam mo naman, Mari, ang ating kumpare ay head maintenance doon, busy sila. Nagtrabaho sila buong weekend na buong holiday. Kaya hindi nakapagpakita ang paring Apple. Pero ang pasalubong sa kanya ni Maring Nida na suman at saka adobong manok na native, nandito pa sa freezer namin. Siguro, ihahatid ko sa Friday. Matatagalan pa dahil may pasok ako Ma'am, alam po ninyo yung purpose ng pungapong. Ay, hindi ko alam ang purpose ng pungapong. Ano yung pungapong? Kung mga kaulam, enlighten me. What is pungapong? Kung masarap yan, hahanapin ko yan pag uwi ko. Tapos, isa pa mga kaulam na masarap na ulam sa Pilipinas pag ganitong panahong nag-uulan ay ang adobong pako. Panalo yun talaga. Alam niyo yung pag ako nauwi at may naglalako ng pako, pinapakyaw ko talaga. Nilalagay ko sa ref, tapos ilang araw na ang ulam namin pako. Sobrang sarap niyan pako at saka sobrang dami ng health benefits ng pako. Yan, adobong pako. Ang iba niyan, ang ginagawa nila, sinasalad lang nila. Ensalada, pero hindi pa ako nakatikim. Oh, Ate Luce, doon ka muna sa amin sa pag-uwi ko. Samahan mo ako sa kondo, mag-i-stay din ako ng ilang araw doon at kami aasikasuhin. Tapos mga kaulam, at saka ang masarap din sa Pilipinas pag nauwi yung parang talong po siya pag naluto. Ano yung pungapong? Hindi ko talaga yan alam, Balen. Pero gusto kong alamin, parang masarap yan. Kapag galing sa iyo, masarap yan. Nakita ko kanina, sarap ng daing mo, grabe. Ano yan, Balen, galunggong?
Ang dinaing mo, sarap. Tapos malutong-lutong, tapos may sausawang suka na may bawang. Ay, ay, ay. Magandang gabi, Ma'am Nyorilyn Magtibay. Tapos, ano pa yung masarap? Ay, ito pa, mga kaulam. Palibhasa, meron akong sagingan. Ginataang puso ng saging, o kaya adobong puso ng saging, o kaya tortang puso ng saging. Sobrang sarap niyan, promise. Meron akong dati, nung hindi pa ako nagmumuslim, mga kaulam, nung nasa Pilipinas pa ako, hindi pa ako nag-abroad, meron akong natikman na dinuguan na may puso ng saging. Panalo, mga kaulam. Sobrang sarap. Ay, oo, Ma'am Marites. Masarap din ang ginataang pako. Tapos sabi mo nga may halong suso. Oh! Isa pa. Yon, ginataang puso ng saging. Anong pungapong? Hindi ko talaga alam kung... Ayun, sabi ng Ate Lucy, yung tita ko, pag uwi ko daw, ipapakita daw niya sa akin ang pungapong. Salamat, malalaman ko kung ano ang pungapong. Diyos ko, isa yan sa assignment ko sa sarili ko. Pag uwi ko sa Pilipinas, alamin kung ano ang pungapong. To be honest, mga kaulam, ako lang yata ang hindi pa nakakaalam ng pungapong, nakakahiya. Shout out Roberto Palar, kakaspe, ang iyong best friend ay naroon nakahiga at nanonood ng TikTok. Buhay talaga ng asawa ko yan, manood ng TikTok. Ma'am Elvira Basanes Abelia, good evening. Tapos isa pang pangarap kong kainin. Ma'am Mercy Kabitan na ginataang papaya, ma'am. Yes! Ginataang papaya, tapos lagyan mo ng manok. Charot! Lagyan mo ng native na manok, sobrang sarap niyan. Oo. Ginataang papaya, lagyan mo ng mga dahon-dahon. Ay, ito pa, Diyos ko, ito, ginataang dahong ampalaya, mga kaulam. Para po yung gabi. Ulam namin po, ginataang puso, may papaya. Sarap! Sarap niyan, ginataang puso ng puso, tapos may papaya. Alam mo, masarap dyan, Ma'am Nyorilyn, pag meron kang ginisang bagoong. Yung bagoong isda, gigisahin mo sa maraming kamatis, tapos meron kang ginataang papaya. Hindi ko alam ito mga pinagsasasabi ko, mga kaulam, hindi ko alam kung alam ito ng mayayaman. Alam kaya nila ito? Alam kaya nila yung ginataang ampalayang dahon? Naku, sobrang sarap, mga kaulam, ng inay magluto ng dahong ampalaya na ginataan. Sobrang sarap ng inay magluto. Ay, mga kaulam nga pala, pagbalik ko dito, siguro inshallah, God willing. Unay Diyos, mga kaulam, alam naman natin na kahit anong pagpaplano natin, kahit anong paghahanda natin sa mga bagay-bagay, pag hindi kalooban ng Diyos, hindi talaga ibibigay sa atin. Pero, unay Diyos, kung halimbawang pagpahihintulutan ako ng inshallah na makakauwi ako, kasama ko na ang inay pabalik dito sa Dubai. Ma'am Nenita Garcia, hello po. Ma'am Lizelle de la Vega, good evening. Bawal nga din ng bagoong sa akin. Matagal na akong dinakain ng bagoong. Pero nung bata pa, nung dalaga pa ako sa Pilipinas, yan ang pinakamasarap kong ulam. Lalo na pag tagbagyo. Pag tagbagyo, ang daming natutumbang puno ng papaya, puno ng nyog, puno ng mga gulay. Ugali namin, mga kaulam, pag yung wala na ang bagyo, nagtatakbuhan na, may mga dala na kaming sako ng mga pinsan ko. Takbuhan kami dyan sa kaparangan. Nangunguha kami ng laglag na nyog. Nangunguha kami ng mga laglag na papaya. Dahil, mga kaulam, dahil nga pag tagbagyo, syempre, mga kaulam, walang mangingisda na nakakapalaot para manghuli ng isda. Yan ang ulam namin. Kami naman, dahil noon, meron kami parating stock na isda sa styro. Dahil, yun nga ang business namin. So, kahit bagyuhan, minsan may isda kami sa bahay. So, magagata agad kami ng papaya. Diyos ko po, lalagyan namin ng puso ng saging. Tapos, magsasain kami ng isda. Alam niyo mga kaulam, ang sarap. Tapos, marami kayong magkakasabay kakain dahil lahat ng mga kamag-anak ko minsan. Ma'am Sally Endoso, di Maili, good evening. Ma'am Nida Adahar, di Mayakyak, hello po. Nung bata pa ako, mga kaulam, pag nabagyo ang mga kamag-anak ko na malapit ang bahay sa amin sila napunta. Dahil ang bahay namin, mga kaulam, yung may hollow blocks, yung hindi agad maiibuhal ng bagyo. Ang bahay ng mga pinsan ko, yung may haliging kahoy, tapos may yung
takot sila na baka anytime mabuwal yung bahay nila dahil nga, pero ang bahay namin mga kaulam sobrang liit. Kaya lamang, yung hindi maiibuhal dahil nga hollow blocks yung paligid. Pero sobrang liit ang bahay namin. Pero kasya kami, hindi ko alam kung bakit kasya kaming lahat pag nabagyo. Kasya kaming lahat sa bahay namin, pati mga pinsan ko. Pagkagayon, sobrang saya. Yung kahit may bagyo, sobrang saya dahil magkakasama kami magpipinsan sa bahay. Doon kakain kami sabay-sabay, magsasaing, kanya-kanyang saing, ang daming tungkuan, ang daming kalan, kanya-kanyang saing, tapos magluluto ng mga ginataang papaya dahil nga nanguha kami doon sa mga tumba na puno. Ang saya-saya ng buhay noon mga kaulang, walang kuryente, walang gadgets, walang internet, walang cellphone, walang social media, pero sobrang saya. Ay, ang ginataan namin dahon ng ampalaya, walang halong dilis. May maintenance na ako sa high blood, meron na. Sa hypertension. Kimilu Blanco Silverio, watching from Kuwait. Hello po, Ma'am Kimilu. Kumusta ka dyan sa Kuwait? Alam ko, you and I are sharing the same weather. Mainit. Tayong mga nasa Middle East, alam natin yan. Pero what to do? Wala tayong choice. Tsaka sanay na tayo dito sa init dito sa UAE. Ano pa ang masarap na ulam pagka nauwi ako ng Pilipinas? Ito na, laing! Pero dito naman mga kaulam, may tinda rin dito sa UAE na tuyong dahon ng gabi. Pero ayoko. Ayoko dito magluto ng tuyong dahon ng gabi dahil, parang amoy tabako. Pag sobrang tuyong-tuyo na. Gusto ko talaga mga kaulam, pag nagluluto ako ng laing, sariwa ang dahon ng gabi. Sariwa yung tangka, yung puputol-putulin mo, tatanggalan mo ng pinaka parang balat-balat niya, tapos lulutuin mo na yung sagata, tapos lagyan mo ng dilis, o kaya lagyan mo ng sinaing na tulingan. Ay, naku po. Kibot ang tumbong pag na-spray ng bidet. Alam mo, nakakainis yung bidet namin sa school. Dini sa amin, inayos ng asawa ko ang bidet, kaya okay lang pag naghugas ka. Ang bidet namin doon sa school, tanggal ang kalahat-lahatan sa iyo pag ipin-spray mo. Kaya ang ginagawa ko doon sa bidet sa school, ini-sprayhan ko yung tissue, nakuha ko ng maraming tissue, binabasa ko na lamang yung tissue, tapos yun na lang ang pinapang wipe kung ganyan. Kaysa pag in-spray mo ang bidet, parang tanggal ang puwet mo. Ma'am Angeline ng Batak, shout out po Elaine Joy Andrade at ako po Angelina ng Batak. Good evening. Ay oo, piyesta nga pala bukas diyan sa inyo. June 9. Sa amin ngayon sa site, ang inay daw namimiesta sa site. Doon nakakain sa mga ate. Ginataang santol, yes. Natutunan kong lutuin yung ginataang santol sa mga kaibigan kong taga Bicol. Nung nag-aaral pa ako sa Maynila mga kaulam, kasama ko sa boarding house ang mga taga Bicol, mga Ilocana. Kaya natuto akong magluto ng dinengdeng, natuto akong magluto ng ginataang santol, natuto akong magluto ng pakbet. Dahil sa kanila. Ginagaya ko talaga ang mga luto nila noon. Nanonood at talaga ako pag nagluluto sila. Kaya ngayon, I know how to cook dinengdeng na masarap. I know how to cook saluyot and pakbet. At saka, ang ginataang santol, hindi ko na ulit naluto ng napakatagal na panahon dahil walang santol dito sa Dubai. Yan ang isa sa wala dito sa Dubai, santol. Alam ko, parang hindi pa ako nakakita ng santol dito. Dito may atis, naku naman mga kaulam, mga niwala kayo din eh. Ang kilo ng atis sa pera natin ay 750. Minsan, 1,000 pa. Naabot pa ng 1,000 ang kilo ng atis din eh. Grabe. Hindi ko alam kung saan galing ang atis din eh. Kung sa India baga, kung sa Sri Lanka, hindi ko alam kung saan galing din ang atis. Pero ang gaganda. Tapos, dini, ang avocado mga kaulam, iba't ibang klase. May mumurahin, may nasa middle laang, meron namang mamahalin na ang kilo ay 1,000 pesos. Oh, ngayon ka lang kayo nakarinig ng avocado, 1,000 pesos ang kilo. Yun yung mga galing sa Nigeria. Yun yung mga galing sa Africa na avocado. Yes, Ma'am Mercedes, ulam ang usapan natin ngayon dahil ulam is life. Kain is life. Ang sarap pa. Tapos alam mo mga kaulam, favorite na favorite ko yung pag malakas ang ulan.
magluluto agad ako ng champurado. Yan. O kaya magluluto ako ng arroz caldo pag naulan, tapos lalagyan mo ng native na itlog o kaya tsaka native na manok, ay walang kasing sarap ang arroz caldo na ang manok na native ang ilalagay. Diyos ko. Hindi ko alam bakit sobrang tasty ng manok na native. Kaso, matagal mo talagang lulutuin at matigas. Hindi kagaya nung puting manok na kaunting oras lamang malambot, na ang native matigas talaga. Paghihirapan mo talaga bago mo matikman. Di na may native ding manok, kaso sobrang mahal. Parang ang isang peraso parang 500 pesos. Kakunti din naman ang diferensya ng presyo din ng puting manok at saka native. Pero syempre sa kagaya kong kuripot at matipid. Pero ako mga kaulam, pagdating sa pagkain, hindi ako nagtitipid. Promise. Nagtitipid ako sa damit, hindi ako pala bili ng mga bag, hindi ako pala bili ng mga sapatos, hindi ako pala bili ng kahit na anong luho. Pero pagdating sa mga pagkain, mga kaulam, kahit ano pa yan, binibili ko. Lalo na pag sinabi ng mga anak ko na, Mami, masarap yan, o bili. Pag sinabi ng asawa ko, let's eat this one, bili. Ang asawa ko pa, minsan matipid yan sa pagkain, but me, no. Makikita mo mga kaulam, ang gamit ko, wala akong bago, hindi, puro bigay, puro regalo ng mga estudyante. Eh, ang estudyante ko naman, di ba na sila nagre-regalo ng mga original, kung ano lang yung binibili sa palengke, pero masaya ako. Kasi may magagamit ako. Pero pagdating sa pagkain mga kaulam, talagang magastos ako. Kaya yung, kunyari, papunta ako ng palengke, hindi ako pwedeng walang bitbit sa bahay, kahit na hindi naman kailangan na pagkain, bitbit. Hindi ko alam, yung ano ko nga, yung aking little pantry nga, punong-puno na ng mga bihon, ng sotanghon, ng mga miswa, hindi ko maintindihan na bakit ako bili ng mga gayon, hindi ko naman laging niluluto. Sabi ko, hala ka, uy. Ang hilig-hilig ko mag-imbak, tapos minsan na-expire. Kaya nagagalit sa akin si Ibrahim, sabi niya, wag kang bumili, tsaka lang bumili kapag magluluto ka na. Eh, ang kadalasan nga, gusto kong magluto sa panahon na hindi naman inaasahang maiisip ko, tapos ayaw kong bumaba. Ayoko talagang bumaba minsan. Lalo na mga kaulang pagaling ako ng trabaho, tapos nakapagbihis na ako ng ganito, hindi mo na ako mapapababa, I swear. Shout out Ma'am Felix Briones, taga San Joaquin, Santo Tomas, Batangas. Shout out po sa inyo dyan sa lahat ng mga taga Santo Tomas, Batangas. Ayan. Ako mga kaulam, may pupunta ako ng day to day dahil ako ay bibili ng mga gagamitin ko bukas sa school. Ma'am Belen Claveria, good evening. Kayo muna ay aking iiwanan pa sumandali dahil ang dami kong kailangang kompletuhin na bukas na dadalhin ko sa school. At alas 5 na pala mga kaulam, kailangan ko nang lumabas. At mamaya, pag namaya-maya pa ako ng kaunti, pagdating ko dahil sa gabi mga kaulam, ang day to day ay punong-puno ng tao. Ewan ko baga kung bakit. Kaya ako'y pupunta na ngayon at nang hindi ako nakikipagsiksikan. Ang nakakainis pa kung bakit ba itong mga tao ito, bit-bit pa yung mga babing nasa lampin pa. Tapos kasama pa lahat yung mga kapatid na naman kaliliitang nagtatakbuhan. Ako na may mahigpit. Ang mahigpit ang ako'y inis na inis talaga sa mga magulang na bit-bit parati ang mga anak sa supermarket na kalilikot naman. Hindi naman sa ayaw ko sa mga bata. Kaso pag nasasaktan sila, sinisisi nila minsan ang supermarket, ang mga ka-complain yan sila. Eh, kung hindi mo sana binibit-bit lahat ang anak mo, hindi sana masasaktan. Ba't hindi na lang iwanan sa bahay? Isa na lamang sana ang lumabas. Kaya mga kaulam, good night sa mga nasa Pilipinas. Magdasal po tayo na sana kung may mga parating na bagyo, yung mga very very light at manageable. At sa mga nasa Amerika, happy Sunday. Good morning sa inyong lahat yan. Happy Sunday. Mag-ingat po tayong lahat mga kaulam. And please don't forget to pray. Babush.